Alright guys, so nandito ako ngayon sa nare-renovate kong bahay. So two-story to. So makikita nyo, napabaklas na natin yung mga tiles, naalis na namin yung kisame, and i-renovate ko din yung dalawang banyo dito. And may mahalagang works na gagawin tayo sa banyo na gusto kong i-share sa inyo. So tara, punta na natin. So kung makikita nyo, dito sa banyo, no? So dalawang banyo itong nire-renovate namin. So napabaklas na natin yung floor tiles and yung wall. So originally, ang plano lang talagang alisin is yung floor kasi yung kinabit ng contractor is gloss tiles, which is not recommended sa mga flooring ng bathroom. And tapos, nung binaklas na namin yung cabinet sa kabilang side nito, so nakita namin na yung kahoy is nabubulok na. So meaning, merong leaks pa rin na nanggagaling mula dito sa wall na to. Bakit siya nagli-leak? Kasi ito yung shower. So kapag naliligo, so possible na nababasa talaga to, and then tumatagos yung water dun sa walls. So ano na nga ba ang next step natin? Pwede na ba tayong magkabit ulit ng tiles? Siyempre hindi pa. Dito papasok ang pinaka-importanting procedure para maiwasan ang mga leaks sa walls, floors, and ceiling. Ang waterproofing. And Sika has the solution. Alright, so maraming klase ng waterproofing materials ang pwede nating gamitin sa mga bathrooms. Merong tinatawag na cementitious type, bitumen, polyurethane, at marami pang iba. And para naman sa ginagawa namin, ang marirecommend ko ay gumamit ng cementitious type dahil ito ay cost-effective and sobrang dali lang i-apply. And in terms naman sa durability and kung effective ba ito as waterproofing, of course, basta tama ang preparation and application. And sa video na to, isituturo ko ang tamang pag-a-apply. So dito, ang gagamitin namin ay ang Sika K11 Flex Cementitious Type Waterproofing. This is a 2-component waterproofing na ready to mix kapag binili. 1:1 ratio to, kaya naman sobrang dali ng mixing at siguradong hindi nasasakit ang ulo mo sa pagsusukat at pagtatansya ng halo. So sa mga hindi nakakaalam, ang Sika is a leading brand pagdating sa mga waterproofing solutions with over 100 years in the market. Yes, gano'n na sila katagal. Sila din ang leading global brand pagdating sa mga construction chemicals and sealants. And personally, matagal na akong gumagamit ito. Way back pa nung OFW ako sa mga projects ko. Kaya naman ma-recommend ko siya as a construction engineer and a DIYer. So bago ang application, siguraduhin nating malinis at walang alikabok ang surface na pag-a-applyan. Mas mainam na gagamit tayo ng vacuum para maalis lahat ng alikabok at ang mga maliliit na bato para hindi maapektuhan ang adhesion. And kapag malinis na ang area, pwede na nating applyan ng Sika K11 Flex. Gaya nga ng sinabi ko kanina, 1:1 mixing ratio lang to. So ibubuhos muna ang liquid and then slowly add the cement. Kapag nakuha na ang tamang consistency, pwede na itong i-apply and make sure lang na may apply agad kasi mabilis itong matuyo. Sa pag-a-apply, siguraduhin na malalagyan muna yung mga gilid at yung mga kantuhan at pagkatapos ay pwede mo nang i-spread sa buong area. Recommended na at least 2 to 3 coats ang i-apply para mas maging effective ito at siguradong walang tagas. Siguraduhin lang na patuyuin muna ang first coating bago applyan ng second coating.
Alright guys, so after nating applyan ng 2 to 3 coats ang ating floors and walls, papatuyuin natin to ng 48 to 72 hours. And pagkatapos nun, dito na papasok ang susunod na step, ang flood test. Dito, malalaman natin kung effective ba at siguradong taga-stop ang ating in-apply na Sika K11 Flex. So see you on the next video. Water professionals, taga-stop. Ganda nun ha.